Noong ika-15 siglo, isang mabangis na labanan ang naganap sa kagubatan. Isang makapangyarihang mandirigma ang sumigaw sa sakit bago kinuha ang mahiwagang helmet at isinuot ito, naghahandang lumaban muli. Ito ay isang panaginip na nararanasan ni Anne sa simbahan. Lahat ng mga bumibisita ay mga babae dahil ang mga lalaki ay nakikipaglaban sa digmaang sibil. Pagkatapos ng misa, ang biyenan ni Anne na si Morwin ay nakipagkaibigan sa isang buntis, hinawakan ng kanyang tiyan at kamay habang hinihiling niya ang pinakamabuti para sa kanya. Gayunpaman, ito ay isang panlilinlang lamang upang nakawin ang kanyang bracelet. Habang pauwi sila, iniisip ni Anne kung hahanapin ng babae ang bracelet. Iginiit ni Morwin na marami itong alahas, ngunit wala silang kahit ano. Habang tumatawid sila sa kagubatan, nakarinig ng ingay si Anne at lumingon. Isang kabalyero ang nangangabayo ng napakabagal sa di kalayuan at hindi mapigilan ni Anne na titigan siya. Tinawag siya ni Morwin at nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa bahay, nagtanim si Anne ng ilang buto. Nang mapansin niyang dumudugo siya, mabilis niya itong hinugasan upang itago. Pagkatapos, nagluto siya ng hapunan na isang simpleng nilaga lamang dahil wala silang gaanong pagkain. Hindi malusog ang mga ngipin ni Morwin at nahihirapan siyang umuya, kaya nginuya ni Anne ng pagkain para sa kanya at idinura ito sa mangkok para makain ito ni Morwin. Nang makatulog si Morwin, kinain ni Anne ang lahat ng natirang maliliit na piraso sa palayok. Pagkatapos ay natulog din siya at kinailangang makisalo sa kama ni Morwin. Di nagtagal, nagsimulang managinip si Anne tungkol sa kanyang pagkabata. Nakikipaglaro siya noon sa dalawang batang lalaki sa kakahuyan at pumunta sa dalampasigan kung saan siya minsang nahulog. Kinabukasan, pumunta si Morwin sa palengke upang ibenta ang bracelet at ang mga gulay na itinanim niya. Samantala, nanaginip si Anne tungkol sa kanyang asawang si Seamus na pauwi mula sa digmaan. Gayunpaman, lumuhod siya at hinawakan ang kanyang ulo habang sumisigaw sa sakit, nagmamakaawa sa kanyang asawa para sa tulong. Naputol ang panaginip nang gisingin siya ni Morwin. Pagkatapos ay labis siyang natuwa nang makita niyang may dalang pagkain si Morwin, ngunit nang hiwain niya ang sibuyas, natuklasan niyang bulok na ito. Matapos itong ihagis ni Morwin sa sahig, sinabi niyang wala siyang pakialam basta't kasama niya si Anne na nagsimulang umiyak. Hiniling ni Morwin sa kanya na magkaroon ng pananampalataya. Maya-maya, pumunta si Anne sa dalampasigan para kumuha ng tubig at nakita ang isang mangingisda na kumakanta habang itinatabi ang bangka nito. Lumapit siya at nakilala ito bilang ang kanyang kababata, si Yago, at nagtanong kung nakabalik na ba ito dahil tapos na ang digmaan, ngunit sinabi ni Yago na tapos na ang digmaan para sa kanya. Nang magtanong siya tungkol sa kanyang asawa, nalungkot ang mukha ni Yago. Kalaunan, pinakain ng mga babae si Yago at muling nagtanong tungkol kay Seamus. Inilarawan ni Yago kung gaano kakilakilabot ang digmaan at kung paano sila palaging napapalibutan ng kamatayan, dugo, at pagpapahirap. Isa siyang mangingisda, hindi isang sundalo, at ang pagpapahintulot sa mga lalaki na magpatayan ay hindi magbabago ng anuman. Isang gabi, tumakas sina Yago at Seamus mula sa kampo ng kanilang hukbo, determinadong umuwi. Sa kasamaang palad, napalibutan sila ng mga magnanakaw na pumatay kay Seamus. Iginiit ni Morwin na gusto niyang malaman kung paano ito nangyari, kaya sinabi sa kanya ni Yago na hinati nila ang leeg ni Seamus. Nagkaroon ng breakdown si Anne, kaya marahang hinawakan ni Yago ang kanyang tuhod at nakiramay. Pagkatapos ay pumunta si Anne sa kakahuyan upang umiyak ng mag-isa. Nagkaroon siya ng pangitain ng kanyang sarili at ng mga batang lalaki noong mga bata pa siya, kaya hinawakan niya ang kamay ni Seamus. Sa malapit, muling nangangabayo ang misteryosong kabalyero. Nang gabing iyon, iniisip ni Morwin kung ano ang mangyayari sa kanila at umalis ng bahay upang harapin ang kanyang kalungkutan ng mag-isa. Maya-maya, isang bangka ang bumagsak sa dalampasigan at isang binata ang gumapang palabas ng pagkawasak. Habang napansin niya ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan sa barko sa malapit, lumitaw si Morwin sa likuran niya at sinaksak ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay tinawag niya si Anne upang makuha nila ang lahat ng pera at anumang mahalagang bagay. Kinilabutan si Anne sa mga bangkay at nagsimulang magdasal habang nagkukunwari si Morwin na nalunod ang binata tulad ng iba. Kalaunan, ibinenta ni Morwin sa palengke ang lahat ng nasamsam at sa wakas ay nakapaghapunan ng maayos ang mga babae. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa hardin, nakita ni Anne ang kabalyero na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Nagmamadali siyang pumasok sa loob sa takot at binantayan ng kabalyero mula sa bintana. Nang sabihin ni Anne kay Morwin na may lalaki sa labas, sinabi ni Morwin na nag-i-imagine lang siya. Kalaunan, habang papunta sa simbahan, nakasalubong niya si Yago at hindi ito pinansin. Gayunpaman, sinundan niya ito at inalok na samahan siya. Binanggit ni Anne na hindi siya dapat maglakad kasama ang isang lalaking hindi niya asawa, kaya ipinaalala ni Yago sa kanya na patay na ang kanyang asawa. Pagkatapos ng misa, iniuwi siya ni Yago at sinubukang makipag-usap kay Morwin na hindi natuwa na makita siya at mabilis na pumasok sa loob kasama si Anne. Ininsulto siya ni Yago ng pabulong. Habang nagluluto si Anne, inamin ni Morwin na hindi niya kailanman nagustuhan si Yago dahil kahit noong bata pa siya, masyado itong inggitero. Naaalala pa niya ang galit na mga mata sa mukha ni Yago tuwing sinusundan niya si Seamus at sa palagay niya ay naging ganid na ito ngayon.
Ipinagtanggol siya ni Anne, sinabing kaibigan niya ito bago pa man siya ikasal. Gayunpaman, sinabihan siya ni Morwin na manatili sa kanya para sa kaligtasan at kung susuwayin siya, makakalagkad siya sa impyerno. Tuwing pupunta si Anne sa bayan, naghihintay si Yago sa tabi ng kalsada at lihim na sinasamahan siya. Sa kakahuyan, patuloy na nangangabayo ang kabalyero. Isang hapon, pag-uwi ni Anne ay natuklasan niyang inimbitahan ni Morwin ng isang pari na natagpuan niya sa kalsada at walang magawa si Anne kundi panoorin itong kinakain ng kanilang huling pagkain. Upang pasalamatan sila sa kanilang kabaitan, ipinakita sa kanila ng pari ang ilang mga labi na nakalap niya sa kanyang paglalakbay. Humanga si Anne sa ganda ng lahat ng mga palamuti at sinubukan ng pari na ibenta ang mga ito, kaya ipinaliwanag ni Morwin na wala silang pera. Pagkatapos ay tinanong siya ni Morwin kung may nakakaalam na nakabalik na siya mula sa kanyang mga paglalakbay at sinabi niyang wala. Habang siya ay nananalangin, binulaga siya ni Morwin mula sa likuran at hiniwa ang kanyang leeg upang patayin siya. Agad na nataranta si Anne at iginiit na siya ay isang banal na tao, ngunit hindi sumang-ayon si Morwin at tinawag siyang isang huwad na mapagkunwari. Ngayon ay maaari na nilang ibenta ang kanyang mga gamit upang magkaroon ng pagkain para sa buong taglamig. Kinaladkad ng mga babae ang bangkay palabas ng bahay at itinapon ito sa ilog. Pagkatapos ay sinubukan ni Anne na hugasan ng dugo sa sahig ngunit hindi nagtagumpay. Nang gabing iyon, ibinahagi ni Morwin ang lahat ng chismis tungkol sa pari, sinasabing alam ng lahat na siya ay isang paring mahilig sa pakikipagtalik. Iniisip pa rin ni Anne na sumobra na sila, ngunit tiniyak sa kanya ni Morwin na ginawa nila ang kailangan upang mabuhay. Kinabukasan, umalis si Morwin patungong palengke at tinakpan ni Anne ang mantsa ng dugo gamit ang isang balat. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng kakaibang ingay, kaya lumabas siya para mag-imbestiga. Habang naglalakad siya sa kakahuyan, nakakita siya ng isang matandang lalaki na nakatitig sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, lumitaw ang misteryosong kabalyero sa likuran niya at pinatay ito gamit ang kanyang espada. Sumigaw si Anne sa takot at mabilis na tumakbo palayo habang pinapanood lamang siya ng kabalyero. Sa daan, natisod si Anne at natumba. Nang matagpuan siya ni Yago, sinubukan siyang balaan ni Anne tungkol sa kabalyero, ngunit walang nakitang tao si Yago sa lugar at inakala niyang nag-i-imagine lamang siya. Pinakalma niya siya at napagtanto na hinahanap siya nito para humingi ng tulong na ikinatuwa niya. Inamin ni Anne na natatakot siyang mapunta sa impyerno kapag hinawakan siya ng demonyong kabalyero at natawa si Yago, sinabing hindi niya dapat paniwalaan ang mga kwento ni Morwin. Ang tunay na impyerno ay nasa larangan ng digmaan kung saan libu-libong kalalakihan ang nagdadanak ng dugo. Inamin ni Yago ang nararamdaman niya kay Anne at sinabihan siyang magkita sila ngayong gabi sa lugar kung saan sila naglalaro noong mga bata pa sila. Habang pauwi, nadatnan ni Anne si Morwin na nakasuot ng mamahaling damit habang kumakain at umiinom na parang isang reyna. Sa sandaling iyon, nagising siya at nakumpirmang pareho silang nasa kama gaya ng dati. Matapos masigurong tulog na si Morwin, palihim na lumabas ng bahay si Anne. Habang naglalakad siya sa kalsada, paulit-ulit niyang naririnig ang ingay ng kabayo. Kalaunan, natagpuan niya si Yago at sinabing hindi siya dapat naroon, ngunit hinalikan pa rin niya ito. Nauwi sila sa pagtatalik sa lupa. Kinaumagahan, niyaya ni Yago si Anne na tumira kasama niya ngunit tinanggihan siya ni Anne dahil ayaw niyang iwan si Morwin. Iniisip ni Yago na masasayang lang ang buhay niya kay Morwin. Pagkatapos ay umuwi siya at palihim na bumalik sa kama, ngunit nakita siya ni Morwin at tinanong kung saan siya galing. Sinabi ni Anne na lumabas siya para sa sariwang hangin. Sinimulan siyang manipulahin ni Morwin sa pagsasabing mamamatay siya kung wala siya dahil si Anne ang kanyang guardian angel na ipinadala upang alagaan siya habang wala ang kanyang anak. Ayaw niyang mag-isa at nangako siyang aalagaan si Anne bilang kapalit. Pagkalipas ng ilang gabi, isang manlalakbay ang naglalakad sa kalsada dala ang kanyang kariton at huminto nang makita niya si Anne na nakaharang sa daan. Tinanong niya kung ano ang gusto niya at ginamit ni Morwin ang pagkagambala upang atakihin siya mula sa likuran na ikinamatay niya. Pagkatapos, inutusan ni Morwin si Anne na tingnan ang mga bulsa ng lalaki habang kinukuha niya ang anumang bagay na kapakipakinabang mula sa kariton. Nakakita si Anne ng maliit na kabayong gawa sa kahoy na nagpaalala sa kanya sa kabalyero. Sa kakahuyan, nililinis ng kabalyero ang kanyang espada habang nagkakaroon ng mga pangitain ng mabangis na labanan. Kalaunan sa simbahan, patuloy na tinitingnan ni Anne ang isang babae kasama ang kanyang sanggol. Dahil masyadong maingay ang sanggol, kinailangan ng ina na ilabas ang bata. Pagkatapos ng misa, ibinigay ni Anne sa sanggol ang kabayong gawa sa kahoy. Kinahapunan, pinuntahan ni Yago si Anne, ngunit lumabas si Morwin upang salubungin siya. Inamin ni Yago na nandito lang siya para kay Anne at sinubukang pumasok sa bahay. Gayunpaman, patuloy siyang hinaharangan ni Morwin. Pagkatapos ay iginiit niya na karapat-dapat si Anne sa pangalawang pagkakataon na magkaroon ng asawa at mga anak, ngunit sinabi ni Morwin na ang mga bagay na iyon ay nagdulot lamang sa kanya ng kalungkutan, kaya gusto niyang protektahan si Anne mula sa mga ito. Nang subukang gumalaw muli ni Yago, pinagbantaan siya ni Morwin gamit ang kutsilyo. Sumigaw si Yago upang sabihin sa kanya na hihintayin niya siya, pagkatapos ay umalis siya. Bumalik si Morwin sa loob at nadatnan siyang umiiyak, kaya inalo niya ito habang ipinapaalala ang batas ng Diyos.
Kalaunan, pumunta si Ann sa simbahan at sinabi sa Birheng Maria na ang kanyang puso ay napunit. Naisip niya na hindi patas na maiwang gutom sa mga bagay na hindi niya maaaring kainin. Sa bahay, naghanda si Ann ng espesyal na tsaa na magpapatulog ng mahimbing kay Morwin. Pagkatapos ay pinalitan niya ang kanyang konserbatibong estilo ng buhok ng mas maganda bago palihim na lumabas at nakipagkita kay Yago sa likuran, at pagkatapos nilang magbahagi ng ilang mga kwento, naghabulan sila tulad noong mga bata pa sila. Pagkatapos maglaro, muli silang nagibigan. Sa bahay, nagising si Morwin at natuklasan na siya ay nag-iisa. Lumabas siya upang hanapin si Ann at narinig ang isang kabayong papalapit, kaya nagmadali siyang magtago habang binubunot ang kanyang kutsilyo. Di nagtagal, dumating ang misteryosong kabalyero at napansin ni Morwin ang kanyang supot ng barya na may palamuting bulaklak. Hinawakan ng kabalyero ang pinto, ngunit hindi niya tinangkang buksan ito at umalis. Nagpa siya si Morwin na sundan ng kabalyero at nadatnan niya itong nakaluhod. Nagulat din siya nang makita sina Ann at Yago na nasa malapit at nag-iibigan. Pagkatapos ay sinubukan ng kabalyero na lumayo, ngunit muli siyang natumba at napaungol sa sakit. Sinamantala ni Morwin ang pagkakataong saksakin siya mula sa likuran, ngunit hindi ito sapat upang mapatay siya, kaya nagsimulang gumapang ang kabalyero palayo habang nahihirapan siyang huminga. Matapos gumulong pababa ng maliit na burol ang kabalyero, napadpad siya sa isang batis. Mabilis na sumugod si Morwin sa kanyang tabi at sinakal siya hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Pagkatapos, masayang kinuha niya ang supot ng barya ngunit nagambala siya sa ilang nakakatakot na bulong na nagmumula sa helmet ng kabalyero. Nagpa siya si Morwin na kunin ito. Kinabukasan, inamin ni Ann kay Yago na nakukonsensya siya sa kanyang makasalanang mga iniisip. Naiinggit siya sa ina sa simbahan dahil gusto rin niya ng anak at magandang kwintas, tinawag itong isang nakakatakot na kasakiman. Nang sabihin ni Yago na maaari niya itong ibigay sa kanya kung titira siya kasama niya, tinawag niya itong isang ganid na lalaki at muli silang nagibigan. Pagkalipas ng ilang oras, nakauwi na si Ann at sinubukang sabihin kay Morwin na titira siya kasama si Yago. Noong una, hindi siya pinansin ni Morwin, ngunit nang ipaliwanag niya ang sarili at binanggit na wala na si Seamus, hinawakan ni Morwin ang kamay niya at hiniling na huwag niyang banggitin ang pangalan nito. Sinimulan niya itong insultuhin, sinabihan siyang masusunog siya na parang isang makasalanan at kapag dumating ang mga kabalyero ng impyerno para sa kanya, i-cheer niya sila. Tumakbo palayo si Ann na takot at hindi nagtagal ay nakarating siya sa bahay ni Yago. Niyakap niya ito habang ipinapahayag na hindi na niya hahayaang kontrolin pa siya ni Morwin. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya nang makarinig ng ingay at labis na natakot nang makita ang kabalyero sa harap niya. Nang salakayin siya nito gamit ang kanyang espada, tuluyan siyang nagising. Pagkatapos, hinikayat ni Ann si Yago na sumama sa kanya sa simbahan. Habang nagsisermon, hindi nakikinig si Yago at patuloy na humihikab. Nanatili sa simbahan si Ann pagkatapos ng misa upang manalangin at iniisip ang araw na sinuntok ng batang si Seamus ang batang si Yago habang naglalaro sila sa dalampasigan. Sinabihan siya ni Yago na dapat na silang umuwi, ngunit gusto niyang manalangin ng kaunti pa para kina Seamus at Morwin. Dahil sa pagkadismaya, ipinaalala ni Yago sa kanya na namatay si Seamus matapos siyang hampasin ng ilang sundalo. Agad siyang binatikos ni Ann dahil noong huli, sinabi niyang pinatay si Seamus ng mga magnanakaw. Iniisip ni Yago na walang kabuluhan ang taong gumawa nito. Ang punto ay may ilang lalaking sumalakay sa kanilang kampo at pinatay si Seamus. Nang igiit ni Ann ang katotohanan, sinabi ni Yago na mahal niya siya simula pa noong mga bata pa sila at gusto niyang kalimutan nila si Seamus at ang kanyang ina. Sawang-sawa na si Ann sa kanyang mga dahilan at nagbanta na hindi na muling kakausapin si Yago kung hindi ito aamin. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yago na nagbago si Seamus noong panahon ng digmaan. Lumaki ang kanyang ambisyon hanggang sa punto na pumatay siya ng mga taong walang kalaban-laban para kunin ang kanilang pera. Ipinakita sa isang flashback na kinuha ni Seamus ang supot na bulaklak mula sa isang bangkay. Isang gabi matapos makatakas sina Yago at Seamus sa hukbo, nilapitan sila ng misteryosong kabalyero. Agad na sinugod ni Seamus ang lalaki upang labanan ito at pagkatapos magpalitan ng ilang suntok, nagawa siyang saksakin ni Seamus sa parehong paraan na ginawa ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi ito sapat, kaya sinaksak niya itong muli ng maraming beses bago kinuha ang kanyang helmet. Isinuot ito ni Seamus, pakiramdam niya ay mas malakas siya kaysa dati. Pagkalipas ng ilang segundo, hinawakan niya ang kanyang ulo at sumigaw sa sakit. Sinubukan niyang tanggalin ang helmet, ngunit hindi ito natanggal, kaya iniwan siya ni Yago. Samantala, inuwi na ni Morwin ang helmet, ngunit patuloy niyang iniisip ang kanyang nakita. Lumalabas na ang taong nasa ilalim ng helmet ay si Seamus, na nagsuot sa baluti ng kabalyero matapos itong talunin at nagkaroon ng ganap na sunog sa mukha. Nangangahulugan ito na pinatay niya ang kanyang minamahal na anak. Nagpakawala siya ng ingay na may halong tawa at hikbi habang inuulit niya, "Bumalik ka sa akin." Sa simbahan, tinapos ni Yago ang kanyang kwento, sinabing wala siyang pagpipilian. Iniisip ni Ann na tama si Morwin, isa lamang talaga siyang batang inggitero. Pagkatapos ay umalis siya ng simbahan, hindi pinansin ang kanyang mga pakiusap. Sa labas, natagpuan niya ang pari sa lupa.
Sa mas malapitan na pagtingin ay ipinapakita na ang kanyang leeg ay hiniwa gamit ang isang kutsilyo. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng ingay at tumingala para lamang makita ang kabalyero. Natakot si Anne at agad na tumakbo palayo at umuwi, ngunit wala ng tao sa bahay. Di nagtagal, natagpuan siya ng kabalyero at sinubukang tumakbo muli, ngunit natigilan siya nang marinig ang pangalan niya. Nagmakaawa ang kabalyero na tanggalin ang helmet at napagtanto niya na si Morwin pala ito. Napaisip si Anne kung tinatakot ba siya ng biyenan niya para sumuko, ngunit humingi lamang ng tulong si Morwin dahil napakasakit nito. Pagkatapos, sinubukan niyang tanggalin ang helmet at patuloy na nakikita ang mga imahe ni Morwin na nasusunog. Kahit gaano niya higpitan ng paghila, hindi natatanggal ang helmet at lalo lamang lumalala ang sakit. Sunod, kinuha ni Anne ang krus mula sa bahay at inihampas ito sa ulo ni Morwin. Nahati ang helmet at ipinakita ang mukha ni Morwin na puno ng mga marka ng paso. Humingi ng tawad si Morwin at nagmakaawa na patawarin, kaya tinulungan niya itong makatayo. Sa lupa, muling nagdikit ang dalawang bahagi ng helmet at nakita ng mga babae ang madilim na kaluluwa ng lahat ng mga taong pinatay nito na lumalabas mula rito. Nagmadali ang dalawa na magtago sa loob ng bahay at hinarangan ni Anne ang pinto gamit ang ilang mga kasangkapan. Di nagtagal, may nagsimulang kumatok sa pinto. Naghintay si Anne hanggang sa matapos ito bago binuksan at natagpuan ang helmet sa lupa. Naririnig niya ang mga bulong na nagmumula rito at kinuha ito habang sinasabihan siya ni Morwin na huwag itong hawakan dahil isinumpa ito. Tiniyak sa kanya ni Anne na walang dapat ikatakot dahil ang helmet ay walang kapangyarihan sa kanya at napansin ni Morwin ang isang halo sa paligid ng kanyang ulo bago siya nabulag. Kinaumagahan, natagpuan ni Yago si Anne sa dalampasigan at sinabing gusto niya siya. Sumagot si Anne na hindi siya pagmamayari ni Numan, kaya iginiit ni Yago na lagi siyang nagsasalita tungkol sa mga demonyo, ngunit hindi siya ang nananakit sa kanya. Dahil sa pagkadismaya, tumakbo palayo si Anne at sinigawan siya ni Yago ng mga pang-iinsulto. Pagkatapos ay umuwi siya at nagtimpla ng tsaa para kay Morwin, ngunit malinaw na siya na ngayon ang may kontrol sa sambahayan. Kalaunan ay pumunta siya sa kakahuyan at binuksan ng isang baul na naglalaman ng helmet na kinuha niya upang makinig sa mga bulong. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.